Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya yung pong mga nais po na magpa-water baptize, kinakailangan mag-undergo tayo ng new beginning class. Amen po. At napakahalaga po na tayo po ay makasama sa kaharian ng ating Panginoon at tayo po ay makapaglingkod. Yung po ang number 1 po na purpose, dahil sabi nga po, ito po ay ating pong kung saan ay declaration of our faith. Kanino ka ba nananampalataya? Amen. At ito yung kung saan yung po bang ipinakikita mo na you are fully surrendered to our God. Amen po. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ito po ay isa pong kagalakan ng ating pong Panginoon na meron po nagkukumit ng kanilang pong buhay para magpagamit. Amen. Para magpaggamit sa malawak na ubasan ng ating pong Panginoon. Kaya po, ako po'y naniniwala, laksa-laksang anghel ng ating pong Panginoon na nagkakagalakan doon sa kalangitan. Amen. Kaya ito po ay isa pong tanda na talagang ang Panginoon ay handa na kung saan magbigay ng pagkapala sa lahat na nagkukumit sa ating pong Panginoon. At kayo pong lahat na naririto, may nakalana sa inyong magandang pagkapala ang ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. At tulad nga ng ating, sabi nga po ng ating pong MC, pag-alis po natin ng bahay, meron po tayong mga labanan. Pero salamat sa Panginoon, bagamat may labanan, naririto tayo. Nagdesisyon tayo na pinili natin ang ating pong Panginoon na makasama sa lugar na ito. Amen. Kaya nga sabi nga po ng ating pong MC, kayo po ay nasa isang magandang tahanan. Amen. Maging sa ating pong kanginan, yung pong nanalangin, sapagkat totoo po kayo nasa magandang tahanan. Bakit po? Ang mga kasama nyo ay anak ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu. Amen. Di ba napakasarap na magkakasama ang mga anak ng Diyos? Wala dyan nagsusuntukan. Amen. Hallelujah. Wala diyang nagchichismisan, kundi sila nagpapatotoo sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung isang kagalakan na lagi tayong naririto sa gawain po ng ating pong Panginoon. Una sa lahat, tayo po'y nabebless. Pangalawa, lalo pong nabebless ang ating pong Panginoon sa atin sapagkat gustong-gusto niyang kayo pagpalain. Sapagkat ang mga masunurin, pinagpapala. Glory to God. Sabi nga sa aklat po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Kaya kayo po'y aani ng mabuting ani. Amen. Mabuting ani buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. At ito po ay nais ng ating pong Panginoon iparanas. Alam niyo po talaga ang ating pong Panginoon, gitil na gitil siya para kayo pagpalain. Amen. Kaya kung kayo po'y gitil na gitil para maglingkod sa Panginoon, lalo ang ating Diyos, gitil na gitil para kayo pagpalain. Amen. Kaya tayo po'y maglingkod sa ating pong Panginoon. Nasahin po lagi natin na ang Diyos ang maluwalhati sa ating pong buhay. Glory to God. Hallelujah. Sige nga po, tumayo po kayo. Batiin niyo po ang ating pong mga kapatid at sabihin niyo, kamusta ka? Tumayo po kayo. Sige po, humanap po kayo ng 10 mga kapatiran. Yung gustong-gusto niyo po. Lapitan niyo po, kamayin niyo po, kamustahin niyo po. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh, napakabuti niyo po, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh Jesus, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen. Amen. Yes, sige po. Umalis po kayo sa inyong upuan. Humanap po kayo. Glory to God ng inyong pong makakamayan. Glory to God. Ipakita nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Lalo na po yung pong matagal na hindi nakasama, nakita, nakamayan. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Napakabuti niyo po, Panginoon. Oh, purihin ka po. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah, Jesus. Yes, yes. Oh Lord God. Hallelujah. Praise God. Di ba napakasarap kapag nabati kayo ng isang kapatid nyo? Di ba kakaiba yung ating pong nararamdaman? Amen. Alam nyo po yung kagalakan niya, hindi nyo po kayang bayaran yan. Hindi kayang bilihin yan sa butika.
Hindi kayang binihin sa Mercury. Ang kaligayahan ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Kaya kapag kayo pinasa gawain po ng ating pong Panginoon, busog na busog po kayo sa pagmamahal. Una, pagmamahal ng ating Panginoon. Pangalawa, pagmamahal ng ating pong mga kapatiran. At pangatlo, pagmamahal ng ating Diyos sapagkat nagpapadala siya ng magandang balita ng kaligtasan. Amen po. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at tayo po nasa ika-2 linggo na po. At muli, paalala po sa darating po na linggo. Praise God. Sa darating pong linggo, kung kayo po meron pong mga kakilala, tulad po sinabi ng ating pong MC, invite nyo po sila para maranasan po nila kung gaano kabuti ang ating Diyos. Glory to God. At doon nga po sa amin pong, yung kahapon po, yung lahat po na water baptize, talagang ang akin pong ipinagpupukpukan dito ay ang magdala ng kaluluwa. Amen. Sapagkat once tayo pinakapagdadala ng kaluluwa, nagagawa mo na yung tungkulin mo kung bakit ka tinawag, pinili ng ating pong Panginoon. Amen. Dahil sa ating pong buhay, kung hindi tayo magdadala ng kaluluwa, parang hindi mo pinasalamatan yung taong ginamit sa iyo para ikaw pinaririto sa iglesyang ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay darako na po sa agawain po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sige po, ating pong buksan po sa ating pong pinaka-teksto. Hallelujah. Ayan po. Tayo ay asin at ilaw. Amen. Praise God. Ulbitin mo nga ang kapatid mo. Tanungin mo nga, ikaw ba'y asin at ilaw? Nagulat yung isa. Amen. Pabati uli, baka hindi naintindihan. Ikaw ba'y asin at ilaw ng sanlibutan? Praise God. Hallelujah. Kinakailangan tayo po ay asin at ilaw. Amen. So sige po, atin pong basahin po, yung pong atin pong pinakateksto. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa itong muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Praise God. 14. Hallelujah. Verse 14. Yes, oh Jesus. Amen. Verse 14 po. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Praise God. Verse 15. Walang taong magsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng mga tao sa bahay. Praise God. Verse 16. Glory to God. Hallelujah. Verse 16 po, gayon din naman, at sa ganitong paraan, paliliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, sa gayon ay luluwalhatiin nila ng inyong Ama na nasa langit. Sige po, tayo po pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, muli kami pinagpapasalamat sa kabutihan na ipinararanas niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord God, maraming po salamat sa mga salita mo na ito po, O Diyos, ay inihanda mo po para sa amin pong lahat. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, ang salita mo po, O Diyos, ito po magsisilbi namin tanglaw, dakilang Ama. Tanglaw po, Panginoon, sa amin pong mga paa at liwanag sa amin pong landas, dakilang Diyos. Kaya Lord God, dalangin ko pong ito po'y maging pagkapala sa bawat isa po sa amin at dalangin po rin namin, Panginoon, Lord God, ang pagsama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang kung saan ito po, O Diyos, ang siyang magbigay, Panginoon, Lord God, ng kapahayagan sa bawat isa po sa amin. Lord God, marami kang salita na kung saan inihanda sa oras na ito upang ito'y maging pagkapala ng bawat isa. Kaya Lord God, gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod, Panginoon, upang, O God, maihayag ang katotohanan. Lord God, at ito po, O Diyos, ang maging daan para po kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon. Tanging ko po lamang ang aming pong hinihiling
na maitaas, maluwalhati, madakila sa lugar na ito, Panginoon, sapagkat ito po'y pagsasama-sama ng iyong mga anak na tinawag at pinili, Panginoon. Kaya salamat po, mula simula hanggang katapusan. Ikaw po lamang, O Diyos, ang aming pong hinihiling ng aming pong kasama, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Na siya po namin, Panginoon, magiging tagapagturo, magiging tagapagpaalala, Panginoon, ng lahat ng mga salita mo na iniwanan mo po sa amin. Kaya Lord, salamat, salamat. Gamitin mo lang ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Ikubli mo po ako sa iyong likuran, upang ikaw ang maitanghal. Salamat po, Panginoon. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, nung last Sunday, ang ating pong pinag-aralan, you are chosen. Yung pong ating pong pinag-aralan sa akin po ng 1 Peter 9 and 10. So, kung ating pong makikita na talagang tayo pong lahat ay pinili. At may layunin po ang ating pong Panginoon. Kaya maaari lahat po sa atin ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng tiisin. Ito po isa po nagpapatunay na talagang tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Ang lahat po ng ating po na pagdadaanan, ito po ay ipinahihintulot ng ating pong Panginoon para makita po sa atin yung katibayan na tayo talaga ay kung saan hanggang sa huli ng ating buhay na andun yung ating pong pagtitiis sa pananampalataya. At yung po mga ginamit po dito ng mga Bible verse, saklat po ng 1 Peter 1:7, glory to God, na tayo po inilintulad ng ating pong Panginoon, glory to God, sa isa pong ginto. Amen. Ang ginawang pambayad po sa atin po ng ating pong Panginoon, yung pong ginto at pilak na hindi nasisira. Pero tayo po idinadaan sa apoy. Dahil ipinakikita po sa atin, dahil tayo po ipinadadaan sa apoy para po makita po sa atin kung gaano katatag ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. At kung ano po yung mga tiisin na ating pong nararanasan, ito po yung nagtitiis sa atin para tayo po ay lumakad sa kabanalan ng ating pong Panginoon. At ang sabi nga po rito, ang pinambayad po sa atin po ng ating pong Panginoon ay hindi po nasisira. Kung hindi ang ipinambayad po sa atin ng ating pong Panginoon, yung buhay ng ating pong Panginoon na walang batik, walang dungis na kasalanan. Ang kanya pong buhay na kung saan ay ibinigay para sa atin. Na tinubos tayo sa ating mga kasalanan, binayaran tayo na dapat tayo magbabayad ng ating pong mga kasalanan, pero ang ating Panginoon, pinasa niya ang kanyang krus para doon sa bundok ng Kalbaryo, mabayaran ang ating pong mga kasalanan. Amen. At sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo, napakahalaga ang dugo ng ating pong Panginoon. At sa pamamagitan ng kanya pong dugo, marami pong naligtas. Sa pamamagitan ng kanya pong dugo, tayo po'y pinatawad at tayo po lahat ng may mga karamdaman nakaranas ng kagalingan. Ang lahat ng alipin ng kasalanan, nakalaya sa kasalanan. At ang lahat ng mahirap, pinayayaman ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita, napakahalaga po tayo sa paningin ng ating pong Panginoon. Kaya po tayo ay tinawag at pinili. Kaya po tayo tinawag na tayo po ay royal priesthood. Tinawag po tayo po isa pong chosen people. Tayo po yung kung saan tinawag din, tayo po yung mga bayan ng Diyos. Na tayo po'y tinawag din, na tayo po'y buhat sa ating pong napakadilim na buhay. Inilagay po tayo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Na ang ating pong buhay, hindi po karapat-dapat sa ating pong Panginoon. Pero tayo po, sa dinami-dami ng tao, tayo po ang pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinakikita, we are precious in the sight of God. Tayo po'y napakahalaga sa paningin ng ating pong Panginoon. Kaya huwag mong babaliwalay ng buhay mo. Huwag mo ito na kung saan ay pababayaan na sa kabila ng problema ay bibigay ka. At tayo po'y ibinigay sa atin ng Panginoon ng power and authority. Ipinagkalob na sa atin ng ating pong Panginoon. Magbuhat ang tanggapin ng ating pong Panginoon. Ipinagkalob na sa atin ang kapangyarihan, kapamahalaan dito po sa ibabaw po ng lupa. Kaya napakahalaga po na lagi po nating iisipin. Bilang tayo po ay pinili, tinawag ng ating pong Panginoon, nasa sa atin ang lahat. Ipinagkalob na sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God, sapagkat ang kanya pong pag-ibig po sa atin, ito po ay wagas. Walang makakatumbas sa pag-ibig ng Panginoon na ipinagkalob sa atin. Bakit hindi mo iibigin ang iyong kaaway? Amen. Bakit hindi mo mamahalin ang mga taong hindi po kaibig-ibig?
Bakit hindi mo patatawarin ng mga taong nagkasala sa iyo? Kaya bilang tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, patawarin mo na ang lahat ng taong nagkasala sa iyo. Amen. Ibigin mo yung tao na kung saan ay napopoot sa iyo. Dahil ito po'y utos ng ating pong Panginoon. Bakit niya po ito inutos? Kasi siya muna ang unang nagmahal sa atin. Amen. Siya po yung kung saan nakakita ng ating pong puso. Miski nung dati po tayo ay kung saan ay napakabaho ng ating pong buhay. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo po'y pinabango, pinabanal, at iniaalay ang ating pong buhay para po sa Kanya. Dahil kaya po tayo naririto, ito po'y isa pong malaking ebidensya na ipinakikita nyo kung gaano kamahal ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya ngayon po, tayo po ay bilang susunod po sa ating pong palatuntunan. Glory to God. Dahil tayo nga po ay pinili, tinawag ng ating pong Panginoon, kinakailangan po tayo ay maging isang asin at ilaw ng sanlibutan. Amen. Praise God. At kung ating pong makikita rito, dahil bilang tayo po ay kung saan ay tinawag na asin, sabi nga po, kapag sinabi pong asin, ito po ay nagpapalasa. Sino po rin sa tahanan ng walang asin? Para ikaw lahat may asin sa bahay. Amen. Sapagkat kada po tayo magluluto, kailangan po natin ng asin. Bumili ka ng isda, asin ang kailangan. Pag ikay nagluluto, minsan titimpla mo pa ng kaunting asin. So, ibig sabihin, maging sa isda, kapag ikaw po ay gumamit ng asin, kapag ito po nilagyan mo ng asin sa umaga, hanggang gabi, mapapakinabangan mo ito. Pero kapag ito hindi mo nilagyan ng asin, sigurado, mabubulok ito. So, ibig sabihin, ipinakikita po rin na napakalaking bagay po ang asin. At tayo po bilang mananampalataya, dahil kung ang asin po, ito po ay sabi nga, ito po ay nagpe-preserve. May ng mga bagay na nais natin humaba pa ang buhay ng isa pong bagay at mga pagkain. Pero makikita pa tayo po bilang tayo pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, kailangan tayo po'y maging asin ng sanlibutan. Amen? Dahil sabi ito, paano kaya kung ang isang asin ay mawala ng lasa o mawala ng alat? Ano pong mangyayari po sa isang asin? Ito po ay itatapon na lang at yuyurakan. So, ibig sabihin, ipinakikita bilang tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po'y maging asin. Sapagkat ang gagamitin ng ating pong Panginoon para po sa napakabahong mundo, pakasalanang mundo, ay tayo na mga mananampalataya. Kaya tayo po'y magiging asin. Tayo po'y gagamitin ng ating pong Panginoon sa ating kapitbahay, sa mga tao na nawawala ng pag-asa, sa mga taong punong-puno ng mga problema, sa isang pamilyang magulo, tayo po'y gagamitin ng ating pong Panginoon. Amen? Para po ang isang tahanan na punong-puno ng kaguluhan, kapag naipasok ang salita ng Panginoon, kapag nakita sa buhay mo na ikaw, kitang-kita sa iyo yung kung saan yung pinagpalang buhay, kitang-kita sa iyo yung ikay punong-puno ng kaligayahan, nakikita sa iyo ikay masigla, lagi nasa sambahan, lagi nasa Bible study, ibig sabihin, kitang-kita sa iyo na ikaw ay gamit ng Panginoon para magsilbing isang asin. Amen? So ano po ang ibig sabihin po ng ating pong Panginoon? Kinakailangan sa lugar na kinilaladyan mo, gamit ka ng Panginoon para sa pagbabago ng buhay. Amen? Kung saan ka dinala ng ating Panginoon, ikaw man ay nasa company, ikaw man ay nasa eskwelahan, ikaw man ay kung saan ay nasa isang lugar na kung saan ay matao, nasa subdivision, kinakailangan meron po tayong nadadala sa ating pong Panginoon. Sapagat ito po ay isa pong kagalakan sa ating pong Panginoon, yung isang tao na namumuhay sa kadiliman, madala mo sa isang maliwanag na buhay. At yan po yung dahilan bakit tayo po'y tinawag. Hindi po lamang tayo nakaupo dyan para po lamang tayo po ay magpalamig. Ibig sabihin, tayo po'y dinala ng ating Panginoon dito upang lahat ng ating pong naririnig, ito po'y ating maisabuhay. Amen. Kaya nga dito po'y ipinakikita na yung pong isa pong asin na tayo po ang gamit ng ating pong Panginoon. Dahil kung walang mananampalataya sa isang lugar, mapapahamak ang lugar na yon. Kaya marahil hindi pa dumarating ang ating pong Panginoon, meron pa siyang bilang na hinihintay. Meron pa siya na kung saan ninais pang maligtas. Baka isa yung kapitbahay mo na gustong-gusto ng Panginoon na maligtas.
Baka yung kumari mo, yan ang gustong-gusto ng Panginoon na maligtas. Ito'y sa pamamagitan mo. Amen? Gamit ka ng ating pong Panginoon. Yung buhay mo, gamit ng ating Panginoon para ma-reserve, glory to God, ang iyong kapitbahay. Mailayo sa gawa po ng kadiliman. Glory to God. At yan po ang tungkulin po natin bilang tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon upang tayo po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Praise God. Hallelujah. So ating pong tingnan, ano po yung sinabi po sa aklat po ng verse 13 po, ang supporting verse po natin dito, ang sabi po rito, hallelujah, kayo'y asin ng sanlibutan. Ngunit kung asin ay mawalaan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba't wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So ibig sabihin, ito po ipinakikita po, paalala po sa bawat isa po sa atin. Ano po yung sinabi niya sa aklat po ng Marcos 9, 49 to 50? Marcos 9, 49 muna. Sapagat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay dapat lagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. So dito po ipinakikita, kung tayo po pala ay namumuhay na may kapayapaan, kung tayo po ay kung saan ay namumuhay na nakikita po sa atin ang buhay ng ating pong Panginoon, kayo po ay isang asin sa inyo pong lugar. Kayo po ay gagamitin para po sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa na kung saan na magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magmahalan po tayo. Mag-unawaan po tayo. Hindi po lamang yung sarili mo ang ipapalagay mong mabuti. Kinakailangan iparamdam mo, ipadama mo sa iyong kapatid na kailangan ka ng bawat isa. Kailangan tayo ng ating kapitbahay. Kailangan tayo ng ating kung saan na kinaroroonan. Kaya yan po ang napakahalaga. Atin pong tanungin ang ating pong sarili, ako kaya ay asin? Tanungin natin ang ating sarili, ako kaya asin sa aking lugar? Ako kaya ay asin sa loob ng tahanan? Ako kaya ay asin doon sa loob ng kumpanya na aking pinagtatrabahuhan? Ako kaya ay asin doon sa toda na aking kinasasaniban? Kaya napakahalaga po ito na panatiliin po natin yung kapayapaan sa bawat isa. Hindi po tayo ang maging dahilan ng away-away, hindi po tayo ang maging dahilan na kung saan ng kaguluhan sa lugar na iyong kinaroroonan. Kaya kinakailangan tayo po ay maging asin. Taglayin po natin, kapag sinabing taglayin po natin, makita po sa ating labi, yung ibinubukas sa ating po mga labi, na ito po ay nagkakaroon ng lasa. Yung sinabi po sa aklat po ng Kolosas, kinakailangan yung bawat ilalabas ng iyong pong labi, ito po ay may lasa. Ito po ay magagamit para po sa ikabubuti. Magagamit po ito para po sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya kinakailangan lagi po natin taglayin sa ating pong buhay ang pagiging asin. Amen. Praise God. Ano po sabi niya po sa verse 14? Hallelujah, Lord God. Verse 14 ng Matthew 5. Hallelujah. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kapag sinabing sanlibutan, miski saan na kayo pumunta, magsilbi kayong ilaw. Saan man kayo dalahin ang ating pong Panginoon, kayo po'y magsilbing ilaw. Makita sa inyong mukha, makita sa inyong pagkatao, makita sa inyong bibig, makita sa inyong kilos, na kayo nagsisilbing isang ilaw. Kapag sinabing ilaw, glory to God, ito ay nagbibigay liwanag. Sa isang taong nadidimlan, ito ay nagbibigay ng liwanag. Sapagkat ang sabi, sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol,
ay hindi maitatago. Kaya kinakailangan makita po sa atin. Ano pong ipinauunawa ditong hindi maitatago? Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, ipakita mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Sa pamamagitan ng iyong pananalita, sa pamamagitan ng nararanasan mong kabutihan ng ating pong Panginoon, i-share mo ang goodness ng ating pong Panginoon. Sapagkat once na ito po hindi mo na-share, ibig sabihin, ang ilawan mo ay nakatago. Amen? Kapag ikaw po hindi gumaganda na mabuti, ibig sabihin, ang ilawan mo ay nakakubli. Hindi ikaw nagagamit para magbigay ng kaliwanagan. Kaya sinasabi rito, kinakailangan ang isang ilaw, ito ay inilalagay sa ibabaw po ng burol. Kapag sinabi pong inilalagay sa ibabaw ng burol, yung ilawan na kung saan inilagay sa ibabaw ng burol, lahat po doon ay naliliwanagan. Amen. Lahat po ay natatanglawan. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon, bilang ikaw ay ilaw sa lugar nyo, makita po sa iyo ang liwanag. Amen. Makita sa iyo yung buhay mo, na kung meron taong lalapit sa iyo, huwag mong pawawalaan, lalo't kung meron ka din lamang. Sapagkat ito'y nagpapakita na ang ilawan mo ay hindi mo itinatago. Kung hindi ito ay inilalantad mo, ipinakikita mo kung gaano kang kabuting tao. Kung meron nangangailangan ng panalangin, ipanalangin mo. Lalo yung kaaway mo, ipanalangin mo. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat totoo po, kapag ito po'y atin pong ginawa, ikaw po'y nagsisilbing isang ilaw sa lugar na inyong kinalaladyan. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng John 8? Praise God. Nang magkagayon nagsalitang muli si Jesus sa kanila, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya na sumusunod sa akin ay hindi lalakad kailanman sa kadiliman. Siya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Amen. Napakasarap po nito. Alam niyo, totoo po na kapag nasa atin na po si Kristo, kinakailangan makita na po sa atin yung liwanag. Ano sabi niya? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya na sumusunod sa akin ay hindi lalakad kailanman sa kadiliman. Siya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Atin po itong namnamin. Kung ikaw ngayon ang kinakausap ng ating pong Panginoon, ang ilaw ba na inilagay sa ng Panginoon ay patuloy pang nagliliwanag? Ang ilaw ba na kung saan magbuhat ng tanggapin mo ang ating pong Panginoon, ito po ba ay nagpapatuloy pa na kung saan ay nakadadaloy sa kapaligiran natin? Natatanglawan kaya yung lugar na iyong kinalaladyan? Kasi napakahalaga po yung sinabi po dito ng ating pong Panginoon, kung totoo na si Jesus ang tinanggap mo sa iyong buhay, kailanman hindi ka nalalakat sa kadiliman. At mananatili ang liwanag sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng ilaw ng buhay. Kapag sinabing ilaw ng buhay, ito'y buhat sa ating pong Panginoon. Sapagkat kapag ang ilaw na buhat sa ating pong Panginoon ay mananatili sa atin, anuman ang pinagdadaanan mo, kapatid, hindi ka lalayo sa nagbibigay ng ilaw. Amen. Hindi ka lalayo sa ating pong Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, kailanman hindi ka nalalakat sa kadiliman. Kailanman, hindi na makikita sa iyo yung dati mong buhay. Kung ikaw'y tinawag na ikaw'y palaaway, kung ikaw'y tinawag na ikaw po'y chismosa, ikaw'y nagmamarites, na kung saan ang dati, kung ikaw'y tinawag na ikaw po ay lagi na lamang pong galit, lagi na lang may sama ng loob, pero ngayon kinakailangan makita na sa iyo yung liwanag. Makita na yung pagbabago sa ating pong buhay. Sapagkat kapag nananatili po sa atin yung liwanag na buhat sa ating pong Panginoon, nasa sa iyo na ang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Ano-ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Lagi ko po itong nababanggit. Kada ata ako'y tatayo dito, lagi ko nababanggit ang bunga ng banal na Espiritu. Kasi ibig sabihin, baka meron pa dito na kung saan ay hindi pa nakikita yung bunga ng banal na Espiritu. Amen. Baka meron pa dito magagalitin.
Baka meron pa dito na kung saan ay nagbibisyo. Baka meron pa dito na kung saan ay lagi na lang nagseselos. Baka meron pa dito na lagi pa na punong-puno pa ng puot, hindi pa nakapagpapatawag. Hindi pa na kung saan ay nakalilimot sa mga nakaraan. Kinakailangan limutin natin ang nakaraan. Kapag hindi mo pa nalilimot ang iyong nakaraan, hindi ka pa magiging maligaya sa iyong buhay. Hindi pa makikita totally yung liwanag na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya tayo po ay pinapaalalahanan ng ating pong Panginoon na kinakailangan tayo lumakad na. Lumakad na po tayo sa ilaw na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Lagi po natin na kung sa'y nasain, na lagi po tayo napuspos ng banal na Espiritu. Nasain po natin para manatili po yung liwanag sa ating pong buhay. Kinakailangan lakar natin kung ano po yung kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Para makita po sa atin yung tunay na tayo po ay binago ng ating pong Panginoon. Baka kailangan sa yung tunay na pag-ibig. Kasi once na tayo pinakakaibig na, nasa iyo na ang bunga ng banal na Espiritu. Kapag tayo po'y punong-puno na ng kapayapaan, kapag tayo po ay kung saan ay naandoro na yung ating kaligayahan sa ating pong buhay, kung tayo po'y matiisin, glory to God, kung tayo po'y mabuting tao, ibig sabihin, kitang-kita na sa iyo yung ilaw na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Kapag sinabing ilaw na buhat sa ating pong Panginoon, forever na ito na nagliliwanag sa iyong buhay. Kaya miski ikaw po'y naglalakad sa kalsada, kitang-kita pa sa mukha mo, yung ikaw ay ligayang-ligaya. Nagpupuri ka habang ikay lumalakad. Amen. Nasa sasakyan ang puso mo'y nagtatangs ka. Ikay naglalaba, nagluluto ka, umaawi ka sa Panginoon. Praise God. At kapag ito'y nagagawa mo na kapatid, ibig sabihin, hindi nawawala sa iyo ang ilaw ng ating pong Panginoon. Niloko ka na yung kapatid, niloko ka na yung kapitbahay, yung katransaksyon mo, niloko ka. Forgive them. Amen. Patawarin mo sila. Sapagkat yung pagkapala na para sa iyo at kinuha nila, 7 dobling ibabalik sa iyo ng ating Panginoon yan. Amen. Pangako ng ating pong Panginoon yan. Kapag ikaw ay ninakawan, 7 dobling ibabalik sa iyo ng Panginoon yan. Bakit? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos na lumalakad sa liwanag. Amen. Kaya kapag ikaw po ay niloko ng isang tao, huwag mo silang sumpain. Amen. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, yung pag-ibig na buhat sa Kanya. Kaya no sabi niya sa aklat po na Romans 12, the vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Kung ikaw ay tinutungayaw, ikaw ay sinisiraan ng puri, ikaw ay kung saan ay ichinichismis, alalahanin mo yung sinabi ng Panginoon, yung kanyang sermon sa bundok, yung beatitude. Magalak ka at magsaya kapag ikaw ay pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, sapagkat malaki ang bahagi mo sa kaharian ng langit. Kaya kung may mga taong gumagawa sa iyo ng ganon, isipin mo na lamang, Lord, uunawain ko po siya. Dahil hindi siya mananampalataya. Lord, mamahalin ko po siya. Dahil hindi pa niya alam ang katotohanan. Lord, ipakikita po sa kanya ang ganap na pag-ibig. Sa pagkatotoo, sa pamamagitan ng pag-ibig na ibabalik ko po sa kanya. Ang sinabi mo po, Panginoon, kapag gumagawa ka ng mabuti sa mga taong gumagawa ka sa iyo ng masama, para mo nang pinapatungan ng baga ang kanilang ulo. Amen? Ano po ibig sabihin nito? Parang ipinakikita mong nasa iyo ang liwanag. Glory to God. Ikaw ang naliliwanagan. Ikaw ang pagpapalain. Ikaw ang kung saan na pinili tinawag ng ating Panginoon para makita, totoo nga ang taong ito. Totoo nga siya'y Kristiyano. Totoo nga na nasa kanya ang liwanag na buhat kay Kristo. Glory to God. Hallelujah. Kaya isang araw, yung taong iyon na gumawa sa iyo ng hindi maganda, lalapit sa iyo, sasama ako sa iyo sa church niyo. Amen? Parang nakikita ko sa iyo si Kristo. Kasi miski ako'y gumawa sa iyo ng hindi maganda, nakita ko pa rin, hindi ka nagalit sa akin, hindi mo ako sinumpa, maaari ipinanalangin mo pa ako.
Alam mo po, naranasan ko po yan sa dako po ng Platero. Kilala po ni Sister Monica, mga tiga-Platero, sigurado kilala. Pero hindi ko nababagay po ang pangalan. Glory to God. Dumating po sa amin ang time na kung saan ay, dahil sobra po kaming close, dahil gawa po ng negosyo, nagpapadala siya sa akin ng stock, at tutulungan ko po siyang magbenta po ng stock. Dumating po yung time, yung akin pong anak, kung saan yung binigay sa kanyang buyer, nagluko, hindi po siya nabayaran ng ayos. Pero siya, nung bago, hindi pa nangyayari po yun, na nagkakasira na po sila, siya po yung nanghiram sa akin ng makina. At ang sabi niya, sister, pahiram din mo ako ng makina. Ako naman po, dahil siyempre close, pinahiram ko po. Tumagal po sa kanya. Ang sabi niya, meron po raw lamang siya na tatapusin. Ipinahiram ko po sa kanya yung makina. Pero tumagal po ito, baka taon po ang binilang, kinuha ko po yung makina. Noong pong kinukuha ko, ibinenta na raw po. Talagang naandun po yung lungkot. Pala niyo po yung aking asawa. Sabi niya, ipabarangay natin. Sabi ko, wag. Sabi kong gano'n, wag. Sabi kong gano'n. Pero dahil sa ako nga, ay kumbaga sa anyway, naandun po sa pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Bagamat meron pong konting pitik ng galit, pero hindi ko po ipinakita outward. Kundi, ang akin po ay, dahil wala siyang pagkakakilala sa Diyos, mamahalin ko pa rin siya. Minsan nahihiya sa akin, nagpapanak mo kami sa bilihan ng materyales, nahihiya po siya sa akin, pero binabati ko po rin siya. Alam po, dumating po ang isang araw, sabi niya, hoy, born again na ako. Di ba nakakatuwa? Di ba? Kasi hindi ka gumawa ng pangit sa kanya, ipinanalangin mo pa. Buong sambayan nila nakakilala sa Panginoon. Di ba ito isang napakalaking reward sa isang pamilya na ang kalambuong sambahayan ay nakakilala sa ating Panginoon. Amen. Kasi bakit? Nakita sa iyo sa buhay mo na nanatili ang ilaw sa iyong buhay. Ginawaan ka na ng masama. Ay nung panahon yun, kami gipit na gipit, kaya kinukuha ko na yung market, bala ko nang ibenta. Amen. Gipit na gipit kami nung panahon yun. Pero dahil ang Panginoon ang unang nangusap sa akin, ginawa ko po na kung saan ay minahal siya. Hindi po siya nakakita po sa akin ng pangit na reaksyon. Pero bilang isang tao na nangangailangan, bilang isang tao na nasa kagipitan, maaaring gumawa ka ng masama against her. Pero hindi ko po yung ginawa. Maaari yung mga panahong yon, ako tinuturuan na po ng ating pong Panginoon. Dahil bilang isa pong tao, talagang nasa laman. Pero salamat sa Panginoon. Hindi ko tinaya, sabi ko sa asawa ko, wag mong tingnan yan. Alam niyo po, mga ilang araw lamang yung pong akin pong asawa, nakabili po ng mga makina sa junk shop. Totoo po yun. Ang dami pong nabili niya makina sa junk shop. At naibenta po ito, meron pong isang makina po lamang, sambut na yung isang kinuha sa aming makina. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Kapag ikaw po'y nagpaparaya, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Amen. Sabi nga ng asawa ko, at hanggang ngayon meron pa kami doon nabili sa junk shop. Hanggang ngayon meron pa kaming makina na galing doon. So ibig sabihin, iningatan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, di ba mabuti ang Diyos? Di ba hindi mo aakala sa isang maari magalit ka, pero salamat sa Panginoon. Napakaraming ibinalik sa amin ng Panginoon ng makina. Glory to God. At ito ay kung saan hanggang ngayon, marami pa kami makina na nakakalat sa mananahi namin at meron pa rin sa bahay. So, ibig sabihin, makikita po ito ng ating pong Panginoon. Kapag tayo pinagtitiis sa lahat ng uri ng mga pagsubok, kakampay mo ang Diyos. Hindi ka pwede babayaan ng ating pong Panginoon. Kapag nakikita mo ikaw po'y naaargabyado, lagi kang tumingin sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, kapag siya po ang nagpala, sunod-sunod yan. Amen. Kapag ang Diyos ang nagpala, hindi po lamang sa isang bagay kapag papalain. Pagpapalain ka materially, physically, financially, spiritually. Amen. Ito yung nais ng ating pong Panginoon. Ito po yung nais ipakita po sa atin po ng ating pong Panginoon. Ang ating Diyos hindi natutulog. Amen. Mananatili po siyang gising. Kaya alam niya lahat ang iyong pinagdadaanan. Dumadaan ka sa karamdaman, mararanasan mo ang kagalingan. Dumadaan ka sa kasalatan, mararanasan mo ang pagkapala na dadaloy sa iyong buhay. Hindi lang po sa isang aspeto ang pangako ng ating pong Panginoon in all aspect of our life. Amen? At ang pangako pa ng ating pong Panginoon, kung ikay magpapatuloy na lumalakad sa buhay na pinagpala,
kung ikaw ay mananatiling lalakad na daladala mo ang liwanag buhat sa ating pong Panginoon hanggang kaapu-apuhan mo pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. Ang Diyos hindi po siya mag-aatubili para tayo ay bigyan ng pagkapala. Ang Diyos nakikita niya ang lahat ng laman ng puso mo. Walang malilihim sa ating pong Panginoon. Maaari ang pinagdadaanan mo lihim sa tao. Pero sa Diyos, lantad ang lahat ng ito. Kaya kinakailangan na manatili po sa ating pong buhay ang liwanag na buhat sa ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin kung paano ang ating pong Panginoon na humango po sa atin. Kapag naaalala mo lagi kung paano ang Diyos ikikinahabagan, kung paano ka pinatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, kapatid, hindi ka manlulupaypay kapag ikaw ay dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay. Amen? Kasi makikita mo lagi yung kamay ng ating pong Panginoon. Mararanasan mo lagi yung yakap. Lagi mong mararanasan kung paano ka aaliwin ng ating pong Panginoon. Sapagkat magbuhat ang tayo kumilala sa ating pong Panginoon, tinanggap natin yung banal na Espiritu ng ating Panginoon. At ang banal na Espiritu, yan ay ginagamit sa atin ng ating pong Panginoon para kung tayo pa'y dumadaan sa iba't ibang uri po ng labanan, maging matatag tayo sapagkat ang ipapaalala sa atin ng Panginoon ay ang kanyang pangako na kailanman hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang ating magiging katulong. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. At ano po ang sabi niya po sa Matthew 5:15? Hallelujah. Hallelujah. Hindi rin sinisindihan ng sino man ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. So, una sa lahat, ang kinakailangan pumatanglawan ay ang nasa loob po ng tahanan. Amen. Sapagkat kung ang nasa loob po ng tahanan, ito po yung pong matatanglawan, mismo yung ating pong buong sambayan magsasabi, totoo nga yung aking asawa ay born again na. Totoo nga yung aking nanay ay born again, nakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya makikita natin isang araw ang ating anak, dadalhin ng Panginoon sa loob ng iglesia. Ang asawa mo na dati ayaw na ayaw sa iyong pananampalataya, darating ang isang araw, may sasama mo na rin siya. Eh may bakit po? Nakikita yung ilawan mo na nagliliwanag sa loob ng tahanan nyo. Nakikita yung ilawan mo na bagamat kayo may problema, hindi ito aandap-andap kundi ang kanyang pananampalataya isinandig sa ating pong Panginoon. Kaya patuloy na nagliliwanag sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat inilalagay niya ang kanyang ilawan sa loob ng kanya pong tahanan. Amen! Sapagkat ito po ang nais ng ating pong Panginoon, ang ating buong sambayan, kinakailangan nakikita yung liwanag sa buhay mo. Amen. Dahil napakahirap po. Kung sa loob ng ating pong tahanan, hindi makita sa iyong liwanag. Ang laging sasabihin sa iyo ng iyong sambahayan, yan ba ang nakakilala sa Panginoon? Yan ba yung laging nasa loob ng sambahan? Yan ba yung lagi nagba-Bible study? Yan ba yung lagi nagsasabing, praise the Lord? Pero hindi makita sa buhay ang isang tunay na Kristiyano. Kaya kinakailangan yung buong sambahayan mo naliliwanagan dahil sa iyo. Sapagkat tayo mga nauna, sa pagkakakilala sa ating pong Panginoon, kinakailangan tayo number one makita sa atin ang buhay ng ating pong Panginoon. Kinakailangan makita po sa atin yung tunay na kaganapan. Totoo ang ating Diyos na buhay. Totoo yung aking Diyos na tinanggap sa aking buhay. Hindi siya nagbabago magpakailanman. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kung ito'y makikita po sa ating pong buhay, walang bagay na mahirap para sa Kanya. Amen? Kung iyong asawa po ay dating puno ng bisyo, babaguhin niya ng ating pong Panginoon. Huwag ka lamang magmadali. Kailangan ituhod. Baka may dumating ang panahon na kapag binabanggit mo sa asawa mo yung kanyang bisyo, nagagalit sa iyo, manalangin ka. Gamitin mo ang tuhod mo.
Kung hindi maging powerful yung bibig mo, tuhod mo ang gamitin mo. Darating ang isang araw, maging ang anak mo, maging ang manugang mo, maging ang kasambahayan mo, lahat makakakilala yan sa ating Panginoon sapagkat nakikita sa buhay mo na nagliliwanag si Kristo. Amen? Kaya napakasarap po. Amen. Dahil sa akin pong buhay, kitang-kita ko po ito at naranasan ko. Dahil ang akin pong asawa, yan po ay napakatagal po siya nagkaroon po ng bisyo ng paninigarilyo. Pero nung ako po'y makakilala po sa Panginoon, unti-unti ko po yung ipinanalangin. At ang akin po ring asawa ay nakaranas po na kung saan ay umiinom po ng alak. Pero salamat po sa Panginoon. Dahil totoo nga, kapag sa isang sambahayan ay minaligtas, ang buong sambahayan maliligtas. Amen. Kaya ngayon po yung pong aking asawa, siya mismo nagsasabi na kung inipon ko lamang yung aking mga ibinili ng bisyo, baka meron akong isang malaking bahay. Ay biro nyo, 17 years old lang siya naninigarilyo na. Kailan po lang siya nakalaya sa sigarilyo? Nung siya po ay 57 years old na. Pero salamat sa Panginoon, hindi naging huli ang Diyos. At ang napakaganda po nangyari po sa kanya, sa tagal ng kanya pong paninigarilyo, hindi po siya nagkaroon po ng sabaga. Kaya ang sabi nga po ng doktor na tumingin sa kanya, mapahalat kayo. Dahil sa tagal ng inyong paninigarilyo, walang tama ang inyong baga. Bakit po? Merong asawang nananalangin. Amen. Meron akong sa'yo lumuluhod sa Panginoon na siya'y palayain sa kanyang bisyo. At darating ang isang araw, wala ka nang gagawin kundi magpuri, magpasalamat, sumamba sa Diyos sapagkat tinugon ang aking mga kahilingan. Amen. Kaya siya mismo magpapatotoo, napakahirap umiwas sa bisyo. At nung pura siya nandun po sa New Zealand, hirap na hirap po siya, na hindi po siya nakakapanigarilyo. Minsan gusto po raw niya na kung saan ay magpirot miski dahon. Pero dahil siya po ay nakalaya na ayaw na niyang balikan. Amen? At doon po sa pag-inom po ng alak, nakalaya po rin siya. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat totoo, kapag tayo pinananalangin at tayo lumulot sa ating pong Panginoon, yung hindi mo kayang gawain, kayang-kayang gawain ng ating Diyos na buhay. Kaya wag po tayo magsasawa. Glory to God. Tayo po'y gamit ng ating pong Panginoon bilang tayo po'y saserdote ng ating pong tahanan. Tayo po yung mag-i-intercede sa ating pong buong sambahayan. Tayo po mag-i-intercede sa ating pong mga kapatiran. Kaya po tayo tinawag na tayo po yung royal priesthood. Tayo po yung nakalulugod sa ating pong Panginoon. Yung ating pong mga dalangin sa ating pong Panginoon, ito po yung nakaaabot sa Kanya pong paningin. Bakit po? Sapagkat tayo po yung itinuring ng Panginoon na matuwid. Amen. Ang panalangin ng mga matuwid, agad dinirinig. The eyes of the Lord is upon the righteous. Kaya kapag tayo po ay tumaghoy sa ating pong Panginoon, bukas agad ang kanyang tenga para ibigay ang ating pong mga pangangailangan. Kaya kapag ikay lumulot sa ating Panginoon, kapag ikay dumadapa na sa ating Panginoon, na pakiramdam mo'y parang lalo at ang dumidilim, yung mga hinihingi mo sa Panginoon, dumapa ka, lumuhod ka, umiyak ka sa Diyos. Amen? Palagay ko, gaano man kalaki ang problema mo, lulutasin ito ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang ating pong mga panalangin, ito po'y nagsisilbing musika sa pandinig ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya kinakailangan ang ating pong ilawan, ang buong sambahayan ay natatanglawan. Amen po. Ano po sabi po sa aklat ng Marcos 4:21? Glory to God. Marcos 4:21. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Sinabi na sa kanila, dinadala ba ang ilawan upang ilagay sa loob ng takalan, sa ilalim ng higaan? Hindi ba inilalagay sa talagang lalagyan ng ilawan? So ano pong ipinauunawa dito? Kasi nung araw, naalala ko po yung tinatawag po na takalan o yung salok. Marami po dito na inabot na yung salok. So yung salok po, ito po yung patag na patag. So dito ipinakikita po rito na kung saan, na ang ilawan po,
Hindi po dapat ilagay po doon sa loob po ng takalan. Kasi once na inilagay mo po yung ilawan mo sa loob ng takalan, sigurado ito'y mamamatay. Amen? So, ibig sabihin dito ipinakikita, ilagay mo sa tamang lalagyan. Ilalagay mo sa ibabaw. Hindi mo rin pwedeng ilagay sa ilalim po ng higaan. Sigurado masusunog kayo. Glory to God. So, ang sabi, ilagay ito sa lalagyan ng ilawan. Meron po tayong lalagyan ng ilawan. So, ibig sabihin, yung liwanag na nasa sa atin, ilagay mo ito sa tama. Bakit ba pinagliliwanag ng Panginoon ang iyong buhay? Bakit ba kinakailangan na ang ating pong liwanag, ito po ay nagagamit sa tamang paggagamitan? Sapagkat lagi po may right timing ang ating pong Panginoon. Sapagkat lagi po natin panghahawakan po ang salita po ng ating pong Panginoon. Sapagkat yung sinabi niya po sa aklat po ng Mangangaral 3:11, in His time, all things make beautiful. Minsan tayo po naglalagay ng tamang orasan sa atin. Ang gusto natin pagka tayo nanalangin agad. Ang gusto natin, matugon agad tayo. Ilagay mo sa tamang lalagyan. Kung ikaw may nananalangin, kung ikaw man ay may mga magandang paganasa sa ating buhay, maghintay ka. Amen. Ibig sabihin, hihintayin mo yung tama na panahon ng ating pong Panginoon. Hihintayin mo yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Anak, hintay-hintay ka lang. Kung may hinihi kang bahay at lupa, gawin mo kung ano kalooban ng ating Panginoon. Kung ikaw ay merong hinihintay na para ma-expose ang isang bagay na matagal mo nang minimiti, maghintay ka sa takdang panahon ng ating pong Panginoon. At sa gayong mga kaparaanan, makikita mo, inilalagay mo sa tama yung pagkakakilala mo sa ating Panginoon. Huwag lagi po tayo nagmamadali. Minsan kapag tayo pinagmamadali, ibig sabihin, inuunahan mo pa ang Panginoon sa ating mga kahilingan. Maghintay-hintay ka lang, kapatid. Ano yung hinihingi mo sa Panginoon? Himihingi ka ng bahay at lupa? Himihingi ka na kung saan ay promotion sa iyong trabaho? Himihingi ka para magbago ang iyong anak? Ang iyong apo na nagluluko sa pag-aaral? Hinihingi mo ito sa Panginoon? Iluhod mo ang iyong tuhod sa ating Panginoon. Maghintay ka sa takdang panahon. Kapag dumating ang takdang panahon, mapapasabi ka, yes, Lord. Amen, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bakit po? Dumating ang takdang panahon ng ating pong Panginoon. Sapagkat inilagay mo sa tamang lalagyan yung ilawan mo. Amen. Kaya, nais po ng ating pong Panginoon na lagi po tayong mabuhay sa kapayapaan. Nais ng ating pong Panginoon na lagi po tayong nagpapakaligaya sa gawain ng ating pong Panginoon. Habang tayo pinaghihintay sa ating pong hinihingi. Dahil ang pangako po ng ating pong Panginoon sa awit 37 verse 4, delight thyself to God, and He will give thee the desires of thy heart. Amen. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Lahat ng nasa ng iyong puso, ibibigay ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat bilang siya ang ating pong tatay, ang nais ng ating pong Panginoon, magpakaligaya ka muna, anak. Sundin mo muna ang aking pinag-uutos at susunod na ang pagkapala na matagal mo nang hinihintay. Amen. Glory to God. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Ang nais ng ating pong Panginoon, nagpapatuloy po tayo. Amen. Ang nais ng Panginoon, meron po tayo na maalab na pagnanasa na ang Diyos ang lagi po nating masunod sa ating pong kalooban. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Ano po sabi niya sa Matthew 5:16? Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Sa ganitong paraan, pagliliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So di ba napakasarap po yung ipinangangaral po ng ating pong Panginoon? At bago ko malimutan, ito nga pong aking pong binabasa. Ito po ay kasama po doon po sa sermon po sa bundok. Kaya kung ito po ating pong titingnan, ito po ay kauna-unahang lumapit po sa kanya, bagamat napakarami pong tao po sa lugar na yon, ang lumapit po sa kanya yung kanyang 12 alagad.
At yung pong kanyang 12 alagad, ito po'y inaralan niya. So makikita po natin dito, atin pong i-consider ang ating pong Panginoon sa oras na ito, na sa iyo po yung pong ating pong master, at tayo po yung kanya pong mga alagad. So inaaralan po tayo ng ating pong Panginoon. Kasi yung sinasabi niya dito, sa ganitong paraan, paliliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Praise God. So, ibig sabihin kapag sinabing paliliwanagin, ipakikita po sa atin ng ating pong Panginoon kung ano yung dapat nating gawain. Sapagkat tayo pong lahat at tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay nag-e-expect na kung saan ay makita po ang ating pong buhay, na kung saan tayo po'y magamit para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Yan po ang hinahagad po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay patuloy na tayo po'y magliliwanag ang ating pong buhay, maluluwalhati po ang ating pong Panginoon. Mabubuting gawa. Hindi mo po magagawang gumawa ng mabuti kung hindi ka iniligtas ng ating pong Panginoon. Hindi mo magagawang gumawa ng mabuti kung hindi mo naranasan ang Diyos muna ang gumawa ng mabuti sa iyo. Kasi once na tayo po'y nakagagawa ng mabuti, hindi ka na naghahangad na ikaw ang mag-glorify. Kapag ito po'y naaalala mo na ang Diyos na punong-puno ng habag, iniligtas ka, pinatawad ka, at pinangakoan ka pa ng eternal life. Kaya ikaw'y makagagawa ng mabuti, hindi na para mag-glorify ang iyong sarili. Sino po ang ating hinahangad na mag-glorify? Ang ating Panginoon na tumawag at pumili sa atin, na i-display ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya wag po natin kalilimutan. Sapagkat ako po'y naniniwala, dito po sa lahat dito, ang kanilang ginagawa, hindi na para sa kanilang sarili. Ang ginagawa nila ay para sa ating Panginoon. Ang ginagawa nating lahat para mag-glorify ang Ama sa Anak. Amen. Kaya makikita po natin dito, nakakaranas po tayo ng maligayang buhay. Nararanasan natin sa kabila ng mga abot-abot na pagsubok, nakapagpupuri ka pa sa ating Diyos na buhay. Amen. Bakit po? Sapagkat ang ginagawa mo, dahil ikaw'y nagliliwanag, inilalagay mo sa tamang lalagyan, nakikita na totoo nga ang ginagawa mo, hindi ito para sa iyo sarili, kundi para sa Diyos na tumawag at pumili sa iyo. Amen. Kasi inilalagay mo sa tamang patungan ang iyong ilawan. Amen. Praise God. So ngayon po, ano po sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians? 1 Corinthians 10:31. Hallelujah. Kaya nga, kung kakain kayo, o iinom, ano mang gagawin ninyo? Praise God. Iinom, ano mang gagawin ninyo? Gawin nyo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakaganda po, ito po'y paalala po ni Apostol Pablo. Ano man ang inyong gagawain, umiinom man kayo, kumakain man kayo, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kapag tayo gumagawa ng mabuti, tayo nagsisilbi sa ating Panginoon, tumutugtog ka, glory to God, nagbibigay ka, iti ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Kaya ito po yung pinauunawa po dito ni Apostol Pablo. Ano sabi niya sa verse 32? Huwag kayong maging katitisuran. Huwag kayong magiging katitisuran ng kapwa sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa iglesia ng Diyos. 33. Glory to God. Ako sa lahat ng bagay ay nagbibigay luhod sa lahat. Hindi ko hinahangad ang sarili kong kapakinabangan, kung hindi ang kapakinabangan ng marami upang sila ay maligtas. So ibig sabihin, ipinaalala po dito ni Apostol Pablo, ang ginagawa nyo para sa kaligtasan ng marami. Hindi kayo naghahangad na kayo papurihan. Hindi kayo naghahangad na kayo ang dakilain o kayo ang luhuran. Ang hinahangad
ng ating pong Panginoon. Anuman ang iyong ginagawa niyo ito para maluwalhati ang Panginoon sa inyong buhay sapagkat nakikita kayo pinagpapala ng ating Panginoon. Amen! Pinagpapala kayo kaya kayo nakapagbibigay. Pinagpapala kayo kaya kayo naririto. Pinagpapala kayo kaya kayo nakapagpupuri at nasasabi nyo, thank you, Lord. Praise the Lord. Jesus, you are alive. Amen? Diba napakasarap pagka tayo po ang ginagamit ng Panginoon para makapagbigay? Amen? So ngayon, ano po ang nais ng ating pong Panginoon? In conclusion, glory to God, hallelujah. Paano mapapanatili ang asin at ilaw sa ating buhay? Una, magsabuhay ng salita ng Diyos. Glory to God, hallelujah. Kinakailangan tayo pinagsasabuhay. Ano yung narinig mo ngayon? Ano yung narinig mo nung kabilang linggo? Ano yung nababasa mo? Ano yung kung saan ay narinig mo ng mga mensahe ng mga preachers? Ang sabi ito, kinakailangan ito'y ating isinasabuhay. Ano po ang sabi sa aklat po ng, glory to God, sa aklat po ng James 1. Ang sabi po sa aklat po ng James 1, 22 to 25, na tayo pong lahat na kung saan ay nakikinig at nagsasaliksik ng sakdal na salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi rito, maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. 23, ang sino man tagapakinig ng salita, ngunit hindi tagatupad nito, ay natutulad sa isang taong minamasdan ang kanyang likas na mukha sa salamin. 24, pagkatapos niyang masdan ang kanyang sarili, siya ay lumisan at kinalimutan niya kaagad kung ano ang uri ng kanyang pagkatao. Verse 25, praise God. Ngunit, ang sino man tumitingin sa ganap na kautusan ng kalayaan at nananatili rito ay tagapakinig na hindi nakalilimot. Sa halip siya ay tagatupad ng salita. Ang taong ito'y pagpapalain sa kanyang ginagawa. Amen. Hindi po lamang tayo tagapakinig. Na kapag narinig po natin ang salita na ating nililimot, para ka lamang isang tao na tumingin sa salamin at pag ikay umalis na sa salamin, nalilimutan mo na ang iyong mukha. So ibig sabihin, kinakailangan yung bawat salita na ating pong naririnig, ito po'y ating pong isabuhay. Hindi po lamang pagkakarinig sa kaliwa, lilipat sa kanan. Kinakailangan ito'y sa puso maiwanan. Amen? Kapag ang salita ng Diyos, ito po'y nalagay sa ating pong puso. Ano man ang ating pong pinagdadaanan, magiging matatag ka sapagkat marami kang salita ng Panginoon na nakapondo sa iyong puso. Kaya magliliwanag sa iyo. Makikita sa iyo yung asin at ilaw na sanlibutan sapagkat yung bawat salita mo, ito'y isinasagawa mo. Ang pangako ng ating pong Panginoon, pagpapalain ka sa iyong mga gawa. Hindi mawawala ng saysay yung bawat salita mo na naririnig buhat sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangang manatili tayo sa pagkasagawa ng kanyang mga salita. Amen? Praise God. Number 2 po, manatiling puspos ng banal na espiritu. Kaya kapag tayo po'y laging puspos ng banal na espiritu, anuman yung mga kasalanan na nasa paligid mo, hindi iyan magtatagumpay sa iyo. Kaya kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, makikita mo, ang gagawain mong panangga sa lahat ng nagliliyab na palaso ng kadiliman, walang iba kung hindi yung pangako ng ating pong Panginoon. Ano sabi po sa aklat po ng John 14, verse 26? Ang tagapayo, ang banal na espiritu, ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ipapaalala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, pinakikita po rito. Mismo nga ating pong Panginoon na nagsasabi sa kanya pong mga alagad. Ang banal na espiritu, ito po yung siyang susuguin ng Ama. Ngayon, ang banal na espiritu nasa atin ng puso. Ang banal na espiritu na nanahanap po sa atin. Kaya kung tayo po'y mayroong banal na espiritu, anuman ang problema mong yung pinagdadaanan, ikaw'y magtatagumpay sapagkat mayroong banal na espiritu na pumupuspos sa iyo at ituturo sa iyo ang lahat ng bagay.
Kapag ang isang tao ay puspos ng banal na Espiritu, hindi siya unang susugo sa tao. Hindi siya unang pupunta sa tao. Saan siya unang pupunta? Sa ating Panginoon. I-claim mo yung salita ng ating pong Panginoon. Amen. Ang sabi niya, lahat ng bagay ituturo sa atin. Bakit hindi ka magliliwanag? Bakit aandap-andap ang iyong ilawan? Pero kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, lalapit ka sa Diyos, sasabihin mo, Panginoon, ako po'y naririto sa iyo pong harapan. Ako po'y nagpapakumbaba. Kung ako man ay may mga pagkukulang, kung ako man ay mayroong mga maling desisyon, Lord, sa oras na ito, patawarin niyo po ako at hinihingi ko po sa iyo. Hinihingi ko po sa iyo ang mga kaparaanan para lahat ng aking pong pinagdadaanan, sa iyo ko marinig ang mensahe na ito yung aking lalakaran. Amen. Sapagat ito'y pangako mo, lahat ng bagay ituturo mo sa akin. At ipapaalala mo ang mga salita mo. Ano kaya? Lumayo ka kaya sa Panginoon? Kaya ano man dami ng problema natin sa ating pong buhay, hindi ka magmumukhang ampalaya. Lalabas ka ng bahay, nakangiti ka pa. Lalabas ka ng bahay, kapag ikay minakita, hi sis. Pero ikaw, sobra luha mo, nakaluhot ka, dahil may problema kang pinagdadaanan. So ipinakikita po rin ng ating pong Panginoon, kung tayo puspos ng banal na Espiritu, mananatili sa atin yung liwanag sa ating buhay. Kapag tayo puspos ng banal na Espiritu, yung ipinangako ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Acts 1:8, ano po yung gamit ng banal na Espiritu? Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang sabi niya sa verse 8 ng Acts 1, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo'y magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Kaya tayo po'y pinupuspos ng banal na Espiritu upang tayo maging testimony, upang tayo magpapatotoo. Glory to God, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, masasabi natin sa lahat ng ating kinasasakupan, sa lahat ng ating kaibigan, ang Diyos na aking nakilala, dumaan man ako sa pagsubok, ako'y nagtagumpay. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako nalunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako nasunog. Sapagat ang Diyos na buhay, ang siya pong aking sinasandigan. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Sapagat ang nais ng ating pong Panginoon, hindi mawala sa atin yung asin at ilaw. Amen. Pangatlo, magpatuloy sa pag-asa sa Diyos. Amen. Magpatuloy tayo sa pag-asa sa Diyos. Ang Diyos ang lagi po nating maging pag-asa. Sapagat ang sabi sa aklat po ng Romans 5, glory to God, hindi tayo pinahihiya ng pag-asa. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Kaya kapag tayo po ay mananatili sa pag-asa po sa ating pong Panginoon, hindi kanya bibiguin kasi nasa sa atin yung banal na Espiritu. Kaya totoo po yung sinabi po sa aklat po ng Jeremiah 17. Bagamat ito po wala po ito sa akin pong ibinigay po sa kanila. Ang sabi po sa aklat po ng Jeremiah 17, glory to God, 5 and 6. Sumpain ang mga umaasa sa lakas ng kanyang kapwa-tao. At ang kalampuso ay humihiwalay sa Diyos. Sila'y matutulad sa isang halaman na nabubuhay sa tubig alat o sa disyerto. At ang pagkapala ay hindi nila nakikita. 7 and 8. Mapapalad, pinagpala, ang mga tao na kay Yahweh lamang umaasa. Sila makakatulad sa isang halaman na nabubuhay sa tabi ng batisan. Dumating man ang tagtuyot, mananatiling berde ang kalandahon. Dumating man ang taglikat ng bunga, mananatiling sagana ang kalambuhan. Amen. Kaya makikita po natin dito, ang ating maging pag-asa ay ang ating Panginoon. Huwag po tayo sa tao aasa. Sapagat ang tao may hangganan. Magbigay na 1 beses, 2 beses, 3 beses, makakarinig ka na ng hindi magandang salita. Pero kapag sa Panginoon ka nagtiwala at umasa, kapatid,
pagpapalain ka ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating inaasahan ay ang isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig, ito ay nalikha. Kaya walang bagay na mahirap sa Kanya. Amen. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Sa Kanya ka lamang magtitiwala at ang pag-asa mo, sa Kanya mo isasandig. Amen. Hallelujah. Manatili sa kababaan at magpasakop sa Diyos. Amen. 1 Peter 5:6. Glory to God. Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. Amen. Bakit ito po inuutos po ng ating Panginoon? Kasi may mga pagkakataon, kaya po tayo dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok. Meron po tayo na kung saan ay maaaring kataasan. Nung tayo nakararanas na akala mo hindi ka na mauubusan, para ang tingin mo sa sarili, hindi ko ito mararanasan. Hindi na ako maghihirap. Marami akong alahas, may bahay na ako. May mga anak ako na nakatapos na. Pero hindi mo namamalayan, may pagsubok sa atin darating. Sapagkat wala nakakaalam sa bukas. Kaya kung tayo po ay patuloy na magpapakumbaba sa ating pong Panginoon, itataas tayo ng Diyos. Amen. Kaya manatili po tayo nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Ikaw mga ngayon ay pinagpapala, magpasalamat ka sa Diyos. Ikaw ang naunang pinagpala. Kung ikaw man ay kung saan nakapagpatapos ng mga anak, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat tinulungan ka ng ating pong Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, anuman ang kalalagayan mo, magpakumbaba ka at ang Diyos itatas ka sa takdang panahon. Amen. Glory to God. Hallelujah. At kung ito po ang ating pong gagawain, kapatid, hindi mawawala sa iyo ang liwanag na buhat sa ating Panginoon. Miski ang iyong pananalapi, aandap-andap, pag may lumapit sa iyo at wala ka ipahiram, Lord, pagpalain mo po ako para po ako'y maging daan ng pagkapala. Amen. At darating ang isang araw, pagpapalain ka na ng ating Panginoon. Amen. Ano ang sabi niya po sa Santiago 4:7 and 8? Glory to God. Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa iyo. Amen. Praise God. Verse 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kayo mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayo mga taong nagdadalawang isip, dalisan ninyo ang inyong mga puso. Kaya kapag tayo po ay naandoon sa iba't ibang uri ng pinagdadaanan sa ating pong buhay, ano po ang sabi po ng ating pong Panginoon? Glory to God. Labanan nyo ang dyablo. Magpasakop kayo sa Panginoon. Kasi bakit po sinabi ng Panginoon, submit yourself, therefore, to God. Resist the devil and the devil flee from you. Kasi once na tayo po ay nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon, ang Diyos na ang lalaban sa dyablo. Amen. Hindi na kinakailangan ang lumaban sa dyablo. Kapag ikaw nagpakumbaba sa Panginoon, ang dyablo na ang gagawa ng paraan para ang Diyos ang lumipig dito. Glory to God. Sapagkat nakikita ng Panginoon, minsan tayo pinasa panghihina. Kapag napakarami natin problema, ang gagawin lang natin tayo luluhot sa ating pong Panginoon. Magpapasakop po tayo sa ating Panginoon. At once na tayo pinagpapasubmit sa ating pong Panginoon, makikita mo, katulong mo ang Diyos. Amen. Hindi na lakas mo. Ang Diyos na ang tutulong sa iyo para magtagumpay ka sa bawat labanan sapagkat iniingatan tayo ng ating pong Panginoon. Ayaw po tayo makita ng ating pong Panginoon na tayo po'y nagiging talunan. Ang nais ng Panginoon sa pagpapakumbaba mo, nilalabanan mo na ang dyablo. Amen. Resist the devil and the devil flee from you. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Amen. 5. Maghayag at magligtas ng kaluluwa. Praise God. Ito po lagi pong mensahe po ng ating pong Panginoon. Sapagkat tayo pong lahat ay meron pong kapangyarihan para po magligtas po ng kaluluwa.
Ano po sabi niya sa Marcos 16 verse 18? Hallelujah, Lord God. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan. Praise God. Sa mga sumasampalataya ay susunod ang mga tandang ito. Palalabasin nila ang mga demonyo sa aking pangalan. Makakapagsalita sila ng mga bagong wika. Praise God. Verse 18. Makadampot sila ng mga ahas. Kapag uminom sila ng mga anumang bagay na nakamamatay, hindi sila mapipinsala. Ngayon, sa anumang paraan, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga karamdaman at bubuti sila. So, ibig sabihin, pinakikita po rito na tayo pong lahat na naririto at nakakilala, tayo po'y may atas at tayo po'y may tungkulin. Na tayo po'y humayo. Ipangaral po natin. Sapagat ang lahat po ng sasampalataya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay mapapahamak. Susumpain ang ating pong Panginoon. Glory to God. Gusto mo bang ang kapitbahay mo'y masumpa? Gusto mo bang ang anak mo ay kung saan ay mapahamak? Kung gusto mo na ikaw po'y makapagligtas ng kaluluwa, simulaan mo na ngayon. Amen. Sapagat kapag ikaw po'y nagliligtas ng kaluluwa, you are wise. Amen? Those who win souls is wise. Kaya kapag hindi ka naman nagliligtas ng kaluluwa, ikaw ay foolish. Amen? Kaya gawin po natin na tayo po'y magligtas ng ating kaluluwa. Gamitin mo ang cellphone mo. Gamitin mo ang media. Gamitin mong lahat. Kaibigan, kumare. Ating share na salita ng Panginoon. Kung hindi man sila makatanggap ngayon, baka darating ang isang araw, makakatanggap din sila. Maging matyaga po tayo. Sapagkat, bakit po nais ng Panginoon na sila po ay makakilala at sumampalataya? Kasi kapag dumarating na sa kanila, yung mga kasakitan, mismong ikaw, kaya mong pagalingin ang sarili mo. Mismo yung mga kapitbahay mo, yung kasambahay mo. Amen. Sapagkat pangako ng ating pong Panginoon, ang mapatungan ng iyong kamay gagaling. Makadampot man sila ng ahas, di sila maaano. Makainom man sila mga bagay na kalalason, hindi sila mamamatay. Amen. Bakit? Sapagkat nasa sa iyo ang kapangyarihan. Ibinigay ng Panginoon ang kapangyarihan sa lahat ng sasampalataya. Makapagsasalita ka ng ibang wika. Kaya yung lahat ng mga nabautismuhan, meron na kayo ngayong kapangyarihan na humingi sa ating Panginoon na puspusin tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at makapagsalita sa iba't ibang wika. Amen? At mararanasan po natin ang napakasarap na buhay na kapag ikay nagtatangs, lumalayas na ang mahasamang espiritu. Amen? Pang-anim po, magturo upang maging disipulo ni Kristo. Mag-disciple. Amen? Ano po sinabi sa aklat po ng Matthew 28:19-20? Glory to God. Kung kangina, kinakailangan magligtas, ngayon yung mga iniligtas, idisipulo mo na. Glory to God. Kayong lahat na nakapag-water baptize na, kayong lahat ay dadaan na po sa discipleship. Amen? Magturo upang maging disipulo. Matthew 28:19-20. Praise God. Hallelujah. Oh, glory to God. Overtime na pala ako. Hallelujah. Sorry po. Tatapusin ko na po. Malapit na. Hallelujah. Pasensya na po. Sobra po ako na-excite. Humayo nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Glory to God. So, ibig sabihin, turuan natin na ganapin. Turuan natin yung ating pong mga kakilala. At dito makikita natin na kayo ay magiging isang disipulo ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya po rito, turuan ninyo sila na naganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng panahong ito. Amen. Hallelujah, Lord God.
Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Manatili na maging asin at ilaw. Glory to God. Hallelujah. So last po, Gawa 3:47. Hallelujah. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi, 47 po ito. 3:47. Hallelujah, Lord God. Gawa 3. Verse 47. Dito po yung ipinakikita na bilang tayo po ay kung saan ay tinawag at tayo po ay naging asin at ilaw ng sanlibutan, kinakailangan tayo po ay magligtas ng kaluluwa. Amen. Kaya ang sabi po dito po sa aklat po ng Gawa, praise God. Ito po yung ating pong ginagawa bilang tayo po ay asin at ilaw. Ang purpose po ng ating pong Panginoon, tayo po sa pamamagitan ng ating pong ginagawa, makapagligtas po tayo ng kaluluwa. Amen. Kaya bakit po tayo tinawag na asin at ilaw? Para magamit po tayo na makapagligtas ng kaluluwa. Yan po yung number 1 na purpose ng ating pong Panginoon. Hindi po lamang tayo nakaupo. Hindi po lamang tayo nabubuhay. Tayo po'y nabubuhay para po sa purpose ng ating pong Panginoon. Sapagat nais ng ating pong Panginoon, lahat ay maligtas ay ng Panginoon na mapapunta sa impyerno ang kanyang mga nilikha. Mahal tayo ng ating pong Panginoon. Mahal ang sanlibutang ito. Kaya kinakailangan magligtas tayo ng kaluluwa. Magsilipit tayong isang asin at ilaw ng sanlibutan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Narinig ko na boses ni Brother Bernard. Hallelujah. Praise God. Hindi sana kanina ka pa na ganun, Brother Bernard. Nakalampas ako ng ilang minuto. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po yung aking signal. Kahapon nga po sa water baptism, nag-exhort pa ako. Simigaw ng amen. Yung pala mag-ooras na. Amen. Praise God. Hallelujah. Yan po yung timer. Maging si Bishop, yan po ang timer. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo. Panginoon, sa oras na ito, oh God, maraming pong salamat sa natapos na gawain. Lord, tunay nga pong kay buti mo, Panginoon. Lord God, sapagkat lagi kang kasama po namin. Kaya Lord God, sa pag-alis ng iyong mga anak sa lugar na ito, dala po nila at bitbit ang pagkapala na buhat sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na sa kanila pong pag-alis dito, Panginoon, dala po nila, Panginoon, ang pangako mo na ang iyong pong nagniningning na mukha, ang lagi po nilang makakasama. Ang iyong pong grasya at habag, Panginoon, ang iyong pong pag-iingat at ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat sambahayan at ang rumaragas ang pagkapalan tulad ng isang baha ay dumaloy sa iyo pong mga anak, Panginoon. At maranasan po nila ang ayon po sa iyong pangako na pagpapalain mo ang aming lahi, gagawin mo pong kaming dakila at pinagpala. Ang aming pong lahi hindi mangungutang, kundi sila ang magpapautang. Hindi sila magiging buntot, kundi mananatili silang ulo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you all. Amen. Rumaragas ang pagpapala. Praise